Sino ang dapat iboto? Yung mga taong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Yung may pagmamahal sa bayan, kahit masakripisyo pa yung sarili, basta yung bayan umayos. Okay? Hindi niya hayaan na masira ang bansa, sisirain niya ang mga sisira sa bayan. Pag ang leader hindi kayang gawin ito, wala kang kwentang leader. Kaya mo isakripisyo sarili mo para yung nasasakupan mo ay umayos. Hindi self-seeking, hindi selfish. Ang mga leader ngayon, isasalba ang sarili, hindi bali mapahamak yung kanilang mga tauhan. Ito yung iboboto nyo. Yung marami nang nagawa. Ito matinding nagawa sa bansang batas nito. Malaking tulong sa Pilipinas. Yun ang hanapin nyo. Itong mga hindi dapat ibotong ito, para itong mga bulok na kamatis. Tingnan nyo. Pag hindi natin inalis ito, itong mga bulok na kamatis na to, kunyari yung bulok na dalawang bulok na kamatis, isama mo dun sa kamatis na hindi bulok. Ano mangyayari dyan? Damay. Sa gobyerno ganun, pag may bulok, isa lang bulok, dalawang bulok, madadamay yung iba. Kahit dito sa church, ganun ginagawa natin dito. Pag may bulok, tinatanggal natin. Hindi natin hinahayaan ang bulok manatili. Pag yung dalawang bulok na yan, sinama mo dyan, ito magiging resulta niyan. Mabubulok lahat ng dikitan niyan. Kaya ang ginagawa natin, kagaya din dapat sa gobyerno, bigyan ng pagkakataon yung bulok na umayos. Pag hindi umayos, tanggalin. Ayusin. So sa gobyerno natin, sa church na to, the same principle ang ina-apply ko. Dito, I remove the few to save the many. Tatanggalin ko yung konting bulok para maligtas yung nakakaraming kamatis sa isang basket.